Ang video po na inyong napapanood sa inyong TV screen ay live nakuha mula sa sa Basilica, St. Peter's Basilica sa Vatican, kung saan nagpapatuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga Katoliko na gustong masilayan at mag-alay ng dasal para sa yumaong Santo Papa. Samantala, una po sa ating mga balita, nakatakda ng ilibing bukas ang mga labi ni Pope Francis sa Basilica Santa Maria Maggiore bilang pagtalima sa kanyang munting kahilingan. Balikan natin ang mga huling oras ng The People's Pope na yumanig sa buong simbahang Katolika. Narito ang report ni James Galange. Pagtunog ng mga kampana. Yan ang isa sa mga naging senyales matapos kumpirmahin ng Vatican ang pagpanaw ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis nitong Lunes. Ang 88-year-old pontiff pumanaw dahil sa stroke na sinundan naman ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse mula sa mga iniinda nitong sakit na double pneumonia at bronchitis. Matatandang agad idinala sa ospital ang Santo Papa matapos ang isang misa nitong Pebrero kung saan ito napahinto at tila naging atras abante ang kondisyon sa mahigit isang buwang gamutan. At sa araw ng kanyang pagkamatay, agad din na bumuhos ang pakikiramay mula sa mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo at inalalang kanyang legasiya sa halos 12 taong panunungkulan. Matatandang maski sa mga huling sandali ng Santo Papa ay nagawa pa nito mabigyan ng basbas ang mga tao sa St. Peter's Basilica sa nagdaang Easter Sunday. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Samantala, nang ipakita na sa publiko ang kanyang mga labi, patuloy na ipinamala si Pope Francis ang kanyang pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan para sa isang simpleng puntod at kabaong nayari lamang sa kahoy. Habang naiulat din natin ang nais paglibingan ng Santo Papa na inihayag nito sa kanyang spiritual testament noong 2022 ay mailibing sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore kung saan iba sa nakasanayang libingan ng mga Santo Papa. Naging malapit si Pope Francis sa mga Pilipino nang dumalaw ito sa bansa upang makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kahapon, nag-alay ng mga bulaklak ang ilan sa mga deboto sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, kung saan dating nanirahan si Pope Francis nang dumalaw ito sa Pilipinas. Naglagak rin ng imahe ni Pope Francis sa iba't ibang simbahan sa buong mundo at makiisa sa pagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Samantala, muling nag-viral din ang sinaluduhan ng lahat ang pagdarasal ng Santo Papa noong panahon ng COVID-19 pandemic habang naglalakad na mag-isa sa St. Peter's Basilica na adhikaing mailapit ang simbahan sa lahat. At bukas ay nakatakda ng ilibing ang Santo Papa alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas. Habang pinangunahan naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na pagdarasal ng Santo Rosario para sa kaluluwa ng yumaong Santo Papa sa harap ng Basilica of St. Mary Major. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nakatakdang mag-alay ng Thanksgiving Mass ang Tacloban, Leyte, kasabay ng huling paghihimlay kay Pope Francis bukas. Ito'y bilang pagkilala sa madamdaming pakikiisa ng Santo Papa sa mga sinalanta ng Super Bagyong Yolanda noong taong 2013. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Regunan. Isang misang idaraos para kay yumaong Pope Francis sa Tacloban City sa Leyte bukas, Sabado, araw ng kanyang libing. Ito ang paghinumdom at tribute of gratitude na gaganapin sa tarmac ng DZR Airport dakong alas 2:30 ng hapon. Inaasa magtitipon-tipon dito ang mga residente ng Eastern Visayas at lahat ay magsusuot ng puti para alalahanin at sama-samang kilalanin ang Santo Papa. Matatandaan na noong January 2015, bumisita si Pope Francis sa Tacloban na noon ay ground zero matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Matapos nila ang 10 taon mula noong bumisita si Lolo Kiko na sa mga residente ng Tacloban na sabay-sabay na sabihing, "Damo nga salamat, Pope Francis, di ka namon makakalimtan." Ang pagtitipon ay hindi lamang para magluksa kundi pa sa salamat sa Santo Papa. Sa mga taga-Tacloban, nagbigay inspirasyon ang Santo Papa sa milyong-milyong tao matapos ang pananalasa ng Yolanda.
ay kay House Speaker Martin Romualdez, ang naging pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban ay inspirasyon para muli silang bumangon matapos ang matinding kalamidad. Para sa MBC TV Network News, ako si Milka Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Filipino game na sack race sa mga nilalaro sa tuwing may recreational activities sa school o mga team building. Ito ay karera kung saan ang mga kalahok ay kailangang ipasok ang kanilang ibabang katawan sa sako at saka magpapaunahan sa finish line. Pero ang twist ng isang school na ito sa Cagayan ay imbes sa katawan ay sa ulo ipinasok ang sako. Kaya naman walang makita ang sumasali. Ang nakakatawang karanasan ng isang sumali rito, panoorin sa report ni Dustin Bayo. Napuno ng katatawanan ang gymnasium na ito sa eskwelahan ng Cagayan State University Andrews Campus dahil sa pinatupad na kakaibang twist sa kilalang Filipino game na sack race. Sa halip kasi na gamitin ng traditional instruction ng game na sa katawan ipapasok ang sako at saka magpapauna sa pag-ikot hanggang matapos ang lahat ng miyembro ng grupo, ay tila hindi ito ang nangyari. Ang kakaibang twist kasi ay sa ulo sinotang sako, kaya naman ay walang makita ang mga lumahok habang lumulundag papunta sa iikutan nito. Halimbawa na lang ng uploader na si Jaylor de los Santos na siyang makikita sa harapan ng video. Noong magsimula ang karerahan ay medyo tuwid pa ang tinatalo nito, pero nag-iba na nung nakaikot na ito. Imbis kasi sa grupo niya ito dumiretso, ay nagdire-diretso ito sa side ng mga nanonood at muntik pa nga itong matumba. No effect naman ang nagsilbing guide dahil muli ito napabalik sa mga audience. Hanggang sa inawakan na ito ng babaeng guide upang ipunta sa tamang direksyon. Pero habang papatapos ang video ay makikita na muli na naman siya napunta sa side ng mga audience. Ang danas na ito ni J-Lo ay naghatid katatawanan hindi lamang para sa mga nanonood, kung hindi pati na rin sa online. May nagbahagi ng comment na imbes raw na pagganun ay naging pagganun. Habang ang ilan ay tila napansin na kung ano nga bang uunahin nating guide, kung tatawa ba ito o tutulungan si J-Lo. Sa uli sinabi ni J-Lo sa caption na it was fun pero embarrassing din para sa kanya. Ang video na yan ay umabot na nga sa higit 20 billion views sa TikTok at higit 200,000 likes. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, isang team na lang ang pag-asa ng Pilipinas sa AVC Women's Champions League. Yan ay walang iba kundi ang Petrogas Angels. Makaraang malaglag at bigong makaabante ng dalawa na Philippine Reserve of Representatives na Creamline at PLDT. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nauwi sa kabiguan ang kampanya ng Creamline Cool Smashers at PLDT High Speed Hitters matapos ang kanilang pagkatalo sa kanilang quarterfinal matchups sa 2025 ABC Women's Champions League na ginanap sa PhilSports Arena nitong Huwebes. Tuluyang nawalan ng pagkakataon ng dalawang kupunang Pilipino na makapasok sa podium matapos matalo sa straight sets. Ang Creamline kontra Thailand's Nakhon Ratchasima at ang PLDT naman laban sa Setizu ng Kazakhstan. Sa kasalukuyan, ang Petrogas Angels na lumalaban bilang kampiyon ng PVL All-Filipino Conference ang tanging pag-asa ng Pilipinas para sa isang podium finish. Sasagupain nila ang Baek Motor Volley Club ng China sa ikalawang araw ng quarterfinals mamayang gabi sa PhilSports Arena. Muling nabigo ang Creamline na makatawid ng double-digit scoring ang kanilang mga players sa ikalawang sunod na laro. Pinangunahan ng Russian import na si Anastasia Kudryashova ang Creamline na may 9 points at sinundan ni Bernadette Points na may 8. Limitado sa 2 puntos ang American import na si Erica Staunton na siyang naging top scorer nila sa unang laro. Sa ibang laro, hindi rin nakasabay yung PLDT laban sa mas matataas at mas manalakas na blockers ng Setizu. Umabot sa 12 ang blocks ng Kazakh squad sa buong laro, kung saan 6 dito ay nanggaling pa sa unang set.
Nakipagsabayan ng PLDT sa unang bahagi ng sets, subalit hindi nila nakayanang tapatan ng endgame surge ng Setizu na nagpaalis sa kanila sa tournament. Nanguna si Savvy Davison para sa PLDT na may 13 points at 9 excellent digs, sinundan ni Will Masalas na may 11 points. Nagpakita rin ng matinding depensa ang kanilang team captain na si Kat Arado na nakapagtala ng 17 excellent digs at 6 receptions. Samantala, matapos ang kanilang mga pagkapanalo kontra sa mga Pilipinong koponan, magtutungo ang Nakon Yotoshima at Setizu sa semifinal sa Sabado, April 26. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng D0H TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes, April 25, 2025. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.